الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga minamahal naming mga taga-subaybay ng page na ito ng Muslim Students Guild PSU Main Campus. Narito po tayo at masaya na naimbitahan ng ating mga kapatid na mga organizers nitong nasabing grupo upang makapagbahagi sa inyo ng mga kakaunting kaalaman sa ating pananampalataya. At ang ating topiko sa gabing ito na ibinigay sa akin o ginawad sa akin ng ating mga kapatid ay walang iba kundi ang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi ng propeta, ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dalawang biyaya ng karamihan sa mga tao ay nalingat dito. Ang kalusugan at ang pagiging bakante ng oras. Ito po ay naiulat sa pagkakaulat ni Imam Al-Bukhari sa kanyang authentic na narration ng hadith. Mga kapatid, itong siha o kalusugan, bakit nga ba nasabing ang karamihan ay nalingat tungkol dito sa dalawang bagay o dalawang biyaya na ito ni Allah? Una, sapagkat ang siha o yung kalusugan, ito ay kayamanan ng ating mga sarili at kayamanan ng ating mga pamilya at ng ating relihiyon. Subalit, kapag hindi magagamit ito sa wastong tamang paggamit nito, tunay na ito ay masasayang lamang at magiging walang saysay. May nakikita tayo mga kapatid na sahihul jism, maganda yung mga katawan, yung kanilang nagji-gym, sila ay malulusog, may diet pa, lahat-lahat. Kayang-kaya na mag-hajj, kayang-kaya nilang mag-ayuno, kayang-kaya nilang mauna sa unang saf sa panahon ng sala, panahon ng pagdarasal.
sa jama'a, kayang-kayang pangalagaan o kanilang i-observe ang mga sunan o yung mga voluntary prayers at ang mga nawafil. Sa kanilang kalusugan, kayang-kaya nilang o malusog na katawan ay kaya nilang magbasa ng Quran at mag-tahajjud, magsala sa gabi. Yan ang pinaka-afdal na klase ng pagdarasal pagkatapos ng fard o ng obligatory prayer. At kayang-kaya niyang pagurin o gamitin ang kanyang sarili sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala siyang dadaling problema o walang anumang kuwan sa kanyang katawan. Subalit, ang nakakalungkot ay iniiwan niya ang khair o ang kabutihan at ang season na punong-puno ng pagpapala o biyaya ay nawawala hanggang sa ang kanyang seha mismo o kanyang kalusugan ay mawawala na rin sa kanya at ang kalakasan niya at na para sana gamitin niya sa paggawa ng kabutihan at pagsunod kay Allah, sapagkat ito ay walang duda na dahil sa pagkalingat niya sa time na yan na siya ay malusog, sa time na yan na siya ay able, kaya niyang isagawa at ibigay ang best niya para kay Allah. Kaya naman ikaw na taong nanonood ngayon, alipin ni Allah, meron kang iisang lakas lamang at meron kang dinatawag na iisang dunong at isang kalakasan o peak ng iyong kalakasan sa iyong tanang buhay. Ito ay ang unang dito sa edad mo at yung sa iyong kamangmangan. Wawasatan, kuwatan, wasihatan, wa afiyat. Yung nasa gitna, pumapagitna na ang lakas mo at ang kalusugan mo at ang yung tinatawag na ligtas ka sa anumang sakit. No? Ang katapusan nito, akhiruhu takrif wa amrad wa awham. Sapagkat ang pinakadulo nitong edad mo na ito ay ang takrif, yung tinatawag na mga sakit, problema at mga walang kasiguruhang mga magaganap. Sinabi ni Allah Ta'ala sa Suratul Rum, ang aya ay 54, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nilikha kayo mula sa kahinaan at ginawa niyang pagkatapos ng kahinaang iyon ay lakas, kalakasan. Pagkatapos, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa. Pagkatapos naman ng lakas na iyon, ay kahinaan naman ulit. Wa shaybatan yakhluqu ma yasha. Shayba, ibig sabihin, pagkamatanda. Yakhluqu ma yasha. Si Allah Ta'ala ay kanyang nililikha kung ano ang kanyang naisin. Wa huwal alimul qadir. At si Allah Ta'ala ang nakakaalam sa lahat at ang may kakayanan sa lahat-lahat. Ito pa yung nasa Suratul Rum, ang aya ay 54. So, ilan sa mga tao, ang sinayang nila ang kanilang mga kalusugan, sinayang nila yung kabataan nila, yung lakas nila, sinayang nila sa pagiging tamad, sa paggawa ng kabutihan, sa procrastination, pagdidelay ng mga bagay, samantalang maluwag yung kanilang mga oras at sila ay malusog. So itong kaluwagan ng oras at itong kalusugan ay laging magkasama po ito, mga kapatid, sa pananampalataya. Kanya naman, pinaparind o pinapaalala sa atin ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa isa pang hadith. No? Sa isa pang hadith, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La tazulu qadama ibni Adam yawm al-qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tingnan nyo po. Ito po ay nasa Sahih at-Tirmidhi at sinahin po ni Sheikh al-Albani. Hindi sabi niya, hahakbang ang paa ng anak ni Adan sa araw ng paghukom doon sa kanyang Panginoon, kung siya haharap na, hatta yus'al an khams. Hanggat hindi mo na siya matanong
sa 5 bagay na ito. Alin po itong 5 bagay po na ito? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnahu. Una, ang kanyang edad, ang kanyang tanang buhay, saan niya ito ginugol, paano niya ginamit ang edad niya, ang kabataan niya, hanggang sa tumanda siya. Wa an shababihi fima ablahu, yung pagiging kalakasan ng kanyang teenage life o adolescent life hanggang siya ay kung siya tumanda, saan niya ito ginamit, saan siya nagpakatanda ba siya sa suway kay Allah o pagsunod. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. At mula sa kanya at ang kanyang kayamanan, tatanungin siya patungkol sa kanyang kayamanan, saan niya to kinuha? Saan niya ito na-earn? At papaano o saan niya ito iginugol? Wa madha amila fima alim. At ano ang ginawa niya? Panglima, ano ang ginawa niya sa kanyang natutunan? Subhanallah. No, so una doon ang kanyang edad. Ang edad niya. Ang pag-aakala natin, well, we will live for the next, sinasabing 100 years. Di ba? We will live for the next 100 years, eka. So, kayang-kaya ko pang mabuhay for the next 100 years, eka. Hindi pa ako mamamatay. Ito'y po'y malaking kamalian. Sobrang mali po itong pananaw po na ito. Sapagkat, hindi tayo tumatagal dito nang hindi natin alam kung kailan ang kamatayan natin. Kanina lang, no, nung nakarang araw may nabalitaan kaming batang inilibing, ibig sabihin namatay. Kahapon o kanina naman, meron din naman kaming hinihatid sa kanyang libingan na medyo nasa edad na. So, talagang hindi natin masasabi kung kailan, saan tayo mamamatay. Wa ma tadri nafsun mada taksibu gada. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Yan ang sabi ni Allah, hindi alam ng kahit sino mang may buhay, hindi nila nalalaman kung kailan sila mamamatay, ano ang kanilang madadatnan sa kinabukasan. Tunay na si Allah lamang ang mayroong kaalaman ukol dito. Okay? So yung kanyang edad. Sumunod ay ang kanyang kabataan. Saan niya ba to? Doon saan ba siya nagpakatanda? Nagpakatanda ba siya sa walang patutunguhang mga gawa? Hanggang doon lang siya sa mga games nung binata siya, nung nasa kasagsagan siya ng kabataan. Sa kasagsagan pa naman ng kabataan ito, dito ang chance talaga ng tao na kanyang i-prove kay Allah. Patunayan niya na siya ay worthy sa kanyang karapat-dapat siya sa kanyang awa upang papasukin o patuloyin siya ni Allah sa paraiso. No? So, ganun po yun. At pagkatapos po nito ay an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Ang kanyang kayamanan, saan niya kinuha, paano niya ginugol, saan niya ginugol, paano niya nakuha, saan niya ginugol. Ngayon, may mga tao na kahit galing pa sa haram ang kanyang kinikita, okay lang. Okay lang. Kasi total, alam naman daw ni Allah kung ano. Samantala, hindi naman necessary para sa kanya yon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti zamanun ala ummati la yubali min ayna ya'khudhu rizqahu aw malahu. Sabi, amin halalin awil haram. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon sa aking umma na magiging parang baliwala sa kanila kung saan manggagaling ang kanilang kayamanan o ang kanilang biyaya. Mula ba sa halal o mula sa haram? Wala silang pakialam doon. So, ito po ang magaganap at naganganap na nga. May mga kapatid tayo sa Islam na kahit pa haram ang kanyang business, wala siyang pakialam doon. O mula sa halal ang kanyang kayamanan pero ginugugol niya sa haram. So,
Hindi ba malaking pagtatanong ito ni Allah o malaking pananagutan ito sa araw ng paghukom? Wa madha amila fi ma'alim, at kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang nalalaman o sa kanyang natutunan. So kapag natuto ka ng konti sa Islam, dapat i-apply mo. Nalaman mo ngayon na ito pala ay haram, hingin mo kay Allah na bigyan ka ng sapat na lakas na maiwanan itong business na ito, itong gawain na ito. So wala itong problema kung sasabihin lang natin na maluwag pa naman ang oras ko, bata pa naman ako, pwede ko pang ipagpatuloy mo na itong kasalanan na ito. Ang sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, "Yabna Adam, in anta illa ayyam. Kullama dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk." Sabi niya, o anak ni Adan, ikaw ay walang ibang kahulugan kundi mga araw ka lamang. Sa tuwing mawawala sa iyo ang isang araw o lilipas, ay lumilipas din ang bahagi sa iyo. Ibig sabihin, lumilipas din ang parte ng pagkatao mo. So hindi dapat niya i-celebrate yung araw ng kapanganakan. Hindi dapat. Ang pasasalamat kay Allah na tarika o pamamaraan sa araw na yon ng kapanganakan mo ay ang magbalik loob, manumbalik sa Kanya, magsisi sa iyong mga pagkakasalang nagawa for the past 30 years ng iyong life o 29 years ng iyong life, at magmuhasaba sa iyong sarili, ano na ba, saan ka na ba sa level ng iman o sa pagsunod kay Allah, o lugmok ka ba sa pagsuway. Ganun po yun. So, kapag lumipas na itong kalakasan mo, lumipas na ito lahat, ang kabataan mo, at hindi mo pinagod ang iyong sarili sa pagsunod kay Allah at sa paggawa ng kabutihan at sa pagbibigay ng mga bagay o paghahanda sa mga bagay sa akhirah o sa kabilang buhay. So ano na magaganap sa iyo? Ayun. Ang sabi ni Allah sa Surah At-Taghabun, "Yawma yajma'ukum liyawmil jam'i, dhalika yawmut taghabun." Subhanallah. Ibig sabihin po nito, sa araw na iyon ay iipunin kayo ni Allah sa araw ng pag-crowd o ng pagkakatipon. Dhalika yawmut taghabun. Ibig sabihin, yan yung araw ng pagtimbang at pananagutan ninyo sa mga lahat ng mga ni'ma o mga tinatawag na biyayang binigay ni Allah. At sabi pa nga, wal ghubnul a'zamu fi sihhatik idha sakhartaha fi ma'siyatillah. At ang pinakamalaking pagsisisi patungkol sa iyong o kalugian sa iyong kalusugan ay kung ito ay iyong ginugol, ginamit sa pagsuway kay Allah. Wasad an sabilillah wal uquq, at doon mo ginugol sa tinatawag na pagharang sa landas ni Allah Ta'ala, sa pagharang sa mga kabutihang ginagawa sa landas ni Allah, wal uquq, o hindi kayo tinatawag na pagsuway sa iyong mga magulang, pagiging sutil. Idha da'a shababuka wa sihhatuka fi fi'li al-haram wal nadhari ila al-haram was safari ila al-harami wa kasbi al-haram والتكبر على عباد الله أو ظلمهم أو أخذ حقوقهم فهذا من أعدم الغبن. Sabi nga, kung ginugol mo, sinayang mo ang iyong kabataan at ang iyong kalusugan sa paggawa ng haram at ang pagtitig sa haram at ang pag-travel o paglalakbay sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah, hindi kaya paggasto sa pinagbabawal ni Allah, hindi kaya ay ang pagmamayabang o pagiging palalo sa mga alipin ni Allah Ta'ala, o hindi kaya pang daraya sa kanila, o hindi kaya pagsamsam sa kanilang mga karapatan. Ito ay pinakamalaking uri ng kalugian at pagsalansang sa utos ni Allah. Law manahakallah, o so malaking kalugian yon. Law manahakallahu kanzan minal mal wajadtahu. Hadha kanzun minal mali minal dhahab wa huwa yusawi 100,000. Halimbawa na lamang, binigyan ka ni Allah Ta'ala ng maraming pera, kayamanan, natagpuan mo to, at yung kayamanan na yon o hindi kay treasure na yon, mayroon doong
ginto at na ang katumbas dito ay sabihin na nating milyon-milyon. Thumma bi'tahu bi alf. 1,000,000 na limbawa o 100,000 na limbawa. Tapos pinagpalit mo o binenta mo lamang sa 1,000. Alasta makbunan? Hindi ba yan ay malaking kalingatan o katangahan? Ano? Fakayfa yu'tika Allahu as-sihha wal afiya was salama. Paano kang binigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala pinagkalooban ng kalusugan, ng kaligtasan sa sakit, ng lakas, la tusawiha kunuzul ard, na hindi mapapantayan ng kahit anumang treasure o kayamanan do, gold man ito o silver. At tapos ipagbibili mo lamang sa pagsasayang ng oras o sa katamaran o hindi kaya sa pagsuway kay Allah Ta'ala at salangsang sa kanyang mga kautusan, o hindi kaya ay sa pagkontra sa mga tao, hindi pagsuway sa ibig sabihin samsam sa karapatan ng mga tao, at sa dhulm at sa takabbur o sa pagpandaraya at sa pagmamayabang at sa lahat-lahat ng iyon. Ang karamihan, ang iba sa mga tao, sa mga Muslimun, kapag dumating sa kanila pag dumating na ang time ng Hajj, kagaya ng last year, ay hindi nag-Hajj. At kapag dumating ang panahon ng Tarawih, hindi mo makikita silang nandun sa masjid nagtatarawih. Kapag dumating ang time ng muhadara, ng symposium, ng khutbah, wala sa kanila yun, walang epekto sa kanila yun. Parang walang existence sa kanila yun. Ibig sabihin doon, ay samantala sa kabilang banda ay kanilang ginugugol ang kanilang ang lakas nila, ang kabataan nila, sa lahat-lahat sa mga party na walang kasaysayan, sa mga at ano-ano pang mga walang kapararakang bagay, Netflix lang at lahat-lahat. Tayo hindi natin ipinagbabawal, halimbawa kung ano man ang hinalal ni Allah subhanahu wa ta'ala, subalit wala tayong masisisi kundi ang ating mga sariling sinayang ang kalusugan na binigay ni Allah sa atin at ang oras sa walang katuturang mga bagay na hindi naman makakatulong sa atin para sa kabilang buhay. Sabi ng isa nga sa mga syuara o sa mga magtutulang Arabo, ang sabi, wama artaji bil ishi fi dari furqatin ala innamar rahatu yawmat tagabuni. Ibig sabihin, ay hindi ko inaasahan ang mabuting pamumuhay sa Daru Furqa. Ibig sabihin sa mundong ito na kung saan tayo ay mahihiwalay. Ito ay tinatawag Darul Furqa o tahanan na mahiwalay tayo. Tunay na ang rahat o yung tinatawag nating kapahingahan ay doon sa araw ng paghuhukom. Kaya sinabi ni Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Tunay na nagtagumpay ang mga mananampalataya. Sino ang mga mananampalataya? Pakinggan nyo ito. Fima afnaw sihatahum wa shababahum. Pakinggan nyo ito kung saan ginugol ng mga mananampalataya ang kanilang mga kalusugan at mga kabataan nila o kanilang edad. Sabi ni Allah, qad aflahal mu'minun. Tunay na nagtagumpay ang mga mananampalataya. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ang mga matataimtim sa kanilang mga pagdarasal. Una yon. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. At yung mga matalikod sa mga idle talks, walang mga katuturang mga bagay. Tayo ng musika at ano pa, ng mga chismis, o walang katuturang mga bagay. Walladhina hum lizzakati fa'ilun. At yung mga nagsisipagdalisay sa mga kayamanan nila. Pagdating kay Allah Ta'ala, hindi sila kuripot, bagkus binibigay nila kung ano ang karapatan ni Allah sa kanilang mga kayamanan. Walladhina hum li furujihim hafidhun. At yung mga pinapangalagaan ng kanilang mga masiselang bahagi ng katawan na hindi nila magamit sa mga pinagbabawal ni Allah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Maliban na lamang sa mga esposo at esposa nila, o hindi kaya
mga nung time na may mga alipin pa, yaong mga alipin na nasa kanilang kanang kamay, nasa mamayari nila sa kanang kamay, fa innahum ghayru malumin, doon ay hindi sila masisisi o wala silang pagkakasala. Faman ibtaga wara'a dhalik, kung sino pa ang maghahanap ng iba pa bukod pa roon, so sobra pa roon sa mga nabanggit, faulaika humul adun, tunay na sila yung mga mapagmalabis palalo sa mga utos ni Allah. Walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Ibig sabihin ng mga mananampalataya, kabilang sa kanilang mga sifa o katangian, ay pinangangalagaan nila ang pinagkatiwala sa kanila at ng kanilang mga sinumpaang tungkulin, inaalagaan at binabantayan nila. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun. At yung pinapangalagaan nilang kanilang mga pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ulaika humul warithun. Sila yung mga tagapagmana. Alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yung mga magsisipagmana ng paraiso, mataas na antas ng paraiso, hum fiha khalidun, at doon sila mananahan magpakailan-kailanman. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khams." Big sabihin noon ay iyong pangalagaan ng 5 ito bago dumating ang 5 iyon. Alin diyon? Ightanim ghanaima makasibil arbah. Big sabihin noon ay ightanim ghanaim, ghanima, ibig sabihin yung warbuti sa panahon ng giyera, no? So ginamit ng propeta na terminolohiya ito upang magbigay diin na ang mga ito ay napakahalaga, na mas mahalaga pa sa spoils of war itong 5 bagay na ito. Sabi niya, "Shababaka qabla haramik." Ang iyong kabataan bago dumating ang panahon na mag-ulyanin ka na, maging matanda ka na, no? Habang bata ka pa, gawin mo ang mga bagay na kayang-kaya mong gawin para sa umma, magkhidma para sa umma ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, magsilbi, maging kapakipakinabang sa bayan na ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng iyong pamayanan, ng komunidad mo, bago dumating ang panahon na mag-ulyanin ka na. Yung kasagsagan ng kabataan mo na kaya mong mag-utos ng mabuti at magbawal ng masama. Kaya mong mag-anyaya patungo sa kabutihan. Wasihataka qabla saqamik. At ang iyong kalusugan bago pa dumating ang iyong tinatawag na sakamik o yung pagiging masakitin mo. No, may mga tao, meron na silang mga cancer, meron na silang mga tumor, meron na silang may mga panahon na kapag aatakihin sila ng sakit nila, hindi na katulad nung panahong ng mga taong malulusog, no, na walang dinaramdam sa katawan. Wasihataka qabla sakamik. May mga kapatid tayong medyo nasa katandaan na o may mga sakit, paralisado, hindi na nila kayang magsala na nakatayo ma'al kudra, may kakayanan, gaya ng ordinary na nag-aalay ng sala. Bagkus kung hindi nakaupo, sila ay nakatagilid, nakahiga. Wa ghinaka qabla faqrik. O at ang iyong kayamanan o sagana ka, kasaganaan mo bago dumating ang panahong dukha ka na. Wala ka ng mahirap ka na, no? May mga tao, dumarating ang pera nila sa kanila, hindi makapag-isip na magsadaka, magtabarro, lahat, naubos sa kanyang mga personal na gawa, naubos sa kanyang mga personal na mga pangarap. Tapos, kapag nandun na yung, nasa kawalan na siya, walang-wala na, saka siya magsasabing, sana bigyan pa ako ulit ni Allah ng kayamanan at igugugol ko sa landas niya, papagawa ko ng ma'had, papagawa ko ng masjid, pero wala na. Maring lumipas na yon na hindi na babalik ang kasaganahan niya magpakailanman hanggang sa mamatay siya. Wa faragaka qabla shughlik. At ang pagiging maluwag ng oras mo bago dumating ang panahong busy ka na, bago dumating ang panahong preoccupied ka na. Wa hayataka qabla mautik. At ang buhay mo bago dumating ang iyong kamatayan. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo mapabilang doon sa mga nangalingat at mga nalugi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan
dahil doon sa kalugiang iyon ay mangagsisisi na sana, Rabbirji'un, ya Allah, pabalikin mo ko kahit isang segundo lang. Pero huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Nabanggit nga ni Imam Abu Bakr al-Muzani, sabi niya, ma min yawmin akhrajahu Allahu ila dunya illa yaqul, ya ibna Adam, igtanimni la'allahu la yawma laka ba'di, wala laylatin illa tunadi, ya ibna Adam, igtanimni la'allahu la laylata laka ba'di. Sabi ni Bakr al-Muzani, walang anumang araw na lumilipas o gabi na lumalipas maliban na lamang nagsasabi dito sa mundong ito, maliban na lamang na nagsasabi, nangungusap ito sa tao, o tao, samantalahin mo ako, ibig sabihin, samantalahin mo ang panahon sa akin habang nandito ako na araw, ako na gabi, sapagkat maaaring hindi na ako magbabalik, o wala ng araw na tulad ko na magbabalik, o gabi na tulad ko na magbabalik. No? Ganon din ay sinabi ni Allah sa Quran, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Ay, ang tanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, sual tawbiki o sual inkari, sual, tanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Mu'minun, ay ilang taon na ba kayo dito sa dunya, ilang araw na ba kayo dito sa dunya na natili sa mundong ito? Ang sinagot ng mga nasa kuweba, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Kami ay nanatili dito ng isang araw o hindi kaya mga ilang araw. Fas'alil adin, o tanungin mo, ya Allah, yung mga nagsisipagsalangsang sa iyong mga kautusan. Qala in labithtum illa qalila. Sabi ni Allah, wala kayong ibang yung inyong pananatili, tunay na kukunti o saglit lamang yon. Law annakum kuntum ta'lamun, kung alam nyo lamang. 100 years, 60 years, 80 years sa mundo, saglit lang pala yun sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akala natin napakahaba, napakatagal na panahon na yun, saglit lang pala. Sabi ni Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilayna turja'un. Iniisip nyo baga, sabi ni Allah, na kayo ay nilikha na walang saysay, walang kwenta, wa annakum ilayna la turja'un, at hindi kayo magbabalik sa amin, hindi kayo manunumbalik sa amin. Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Tunay na napakataas ni Allah at napakadakila ni Allah Ta'ala na siyang hari ng katotohanan, ang tunay na hari. La ilaha illahu, walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban sa Kanya, at siyang Panginoon ng dakilang trono. No? So kaya kapatid sa pananampalataya, kung halimbawa ikaw ay magninilay sa iyong sarili, mag-iisip ka, no? Ilang beses mo bang naalala si Allah? Ilang beses ka pang nag-istighfar, nagtasbih sa isang upuan, o puro kaya cellphone ang ginagawa mo? Samantala ang Nabi sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in ay yung isang majlis o isang upo na kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Yu'adduna lahu fil majlis al-wahid mi'ata marra wa huwa yaqul. Naririnig nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang upuan lamang ang 100 beses na pagsasabi, Rabbighfirli wa tub alay innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah. Ya Allah, patawarin mo ako at tanggapin mo ang aking pagsisisi. Tunay na ikaw ang tumatanggap sa pagsisisi at pinakamaawain sa lahat. So, subhanallah, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innahu la yughanu ala qalbi. Tunay, sabi niya, na ito ay nag-uumapaw sa aking puso. Wa inni, at tunay, la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Tunay na ako ay humihingi ng kapatawaran kay Allah sa isang araw ng 100 beses. Subhanallah, kaya ba natin yun, mga kapatid sa Islam? Kaya. Kaso nga lang, nauubos ang laway natin, ang salita natin, ang oras natin sa mga walang katuturang mga bagay, at ang masaklap pa nito ay patungo sa kasalanan. No? Isa sa mga salaf ay nagsabi, nafsuka in lam tushghilhu bita'a syaghalat ka bil ma'siyah. Ang iyong
katawan, iyong nafs, iyong sarili, kung hindi mo ito bibisihin sa pagsunod kay Allah, bibisihin ka nito sa pagsuway sa Kanya. So, itong farag na ito, itong kaluwagan ng panahon, ng oras, ito mismo mga kapatid sa Islam ay isang test para sa atin na mga mananampalataya. Sana ay napulutan ninyo ng malaking aral itong ating lecture sa gabing ito. Ang siha at ang farag o yung kalusugan at tinatawag na kaluwagan ng panahon, ng oras, ang siyang dalawang ni'ma o biyaya ni Allah na karamihan o kadalasan sa mga tao ay hindi na nila ito, hindi nila napapansin, hindi nila napapasalamatan at hindi nila nagagawa kung ano ang dapat habang narito nasa kanila ang dalawang ito. Sana mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ating i-grab ang opportunity, maging mga intihazyun tayo, maging mga i-grab natin ang chance na meron pa tayong may edad, may time pa tayo sa mundong ito na gamitin ito sa mas kapaki-pakinabang sa ating sarili at sa ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag hayaan na malusog ka nga, wala ka namang kwenta doon kay Allah. Huwag hayaan na mayroon kang kayamanan o maluwag ang oras mo pero ginagamit mo sa pagsuway kay Allah. Wal'iyadu billah, sa halip na gamitin mo ito sa pagsunod sa Kanya. Barakallahu fikum, lihusni istimaikum, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.